Tulong, pulis. Napunta ako sa mundo ng siyansiya. Napilit akong makisali sa sekta ng kasamaan. Mamamatay na ako bukas. Ano nang nangyayari? Nagsasalita ang palamuti na ito. Hindi ba ito yung ebidensya sa nawawalang kaso noon? Pinilit nila akong maghukay ng phosphate sa madilim na minahan. Kung hindi matapos, slow akong gagawing hostage. Patay na nga, panggulo pa rin. Saan pa ba pwede mag-training si Huang Pao? Ginawang hapunan ang kaluluwa. Uy, nagsusulat ka ba ng nobela? Di ko alam kamo ka nagsasalita dito. Nagbibiro ka at nagre-report ng mali. Ikaw ay paparusahan ng batas. Pulis, sir, totoo lahat ng dimensional ko. Takbo, gusto mo na mabuhay, equip. Pwede niyong imbestigahan. Ang pangalan ko ay Luli. Ay number 11,000. Nakatira ako sa Panjayuan, Chaoyang District, Beijing. Mababa ang talento ko. Ano bang spiritual root ko? Mabagal ang progreso ko. Bago pa lang akong nagtamo ng konting espiritual na lakas. Sinubukan kong ilagay sa palamuti. Saka curiosity nag-connect sa daksya. Walang electronic parts dito. Mukha talagang sitting antike. Natuntun na ang pinagmula ng palamuti. Wala sa Blue School. 3 buwan na ang nakakaraan. May ulat talagang nawawala sa Panjayuan, Monterrey. Ayon sa mga nakasaksi noon, kita raw nila may biglang naglaho na tech. Pati D6 na patunayan ito. Shocks! Baka talagang nag-report siya mula sa Xianxia World. Kasamang Luli. Alam na namin ang sitwasyon mo. Iaakyat na namin kaagad. Please manatiling konektado ang palamuti mo. CJ, police. Dalian ni Fix, please. Bakit tamad ka dyan? Gusto mo ring mapalo? Kung di makakuha ng 4 na minahan bukas ng gabi, tatanggalin ko ang balat mo. Kasamang Luli. Ako si Liuan Chao, in charge. Naintindihan na namin ang sitwasyon mo. Importante ito sa amin. Naniniwala sa'yo ang daksya. Lilaw, bata ko. Ang participating goal mo ay mabuhay. Sabihin mo kung anong kailangan mo. Lahat gagawin ng daksya para matulungan ang kaligtasan mo. Huwag kang sight, anak. Back up mo buong daksya. Lilaw, habang transfer ng palamuti. May kakaibang enerhiya na napansin. Siguro ito ang tinutukoy mong spiritual power. Nakakaapekto ito sa field ng palamuti. Nagpapagalaw ng space. Ibig sabihin, basta sapat ang spiritual power. Pwede nang magpadala ng bagay sa wall ng palamuti. Ibig sabihin yan, kaya nang daksya makontak ang isang mundo na may powers. Saksiyan sa civilization. Kasamang Luli, susubukan namin magpadala ng bagay sa'yo. Anong over mo? Kailangan ko ng isang marahang rotary drill. At isang Desert Eagle. Handa na ang SD, pwede na ipasa anytime. Naitawid talaga. Ay, Luli. Ibig sabihin pwede ding magpadala si Luli ng item mula Xianxia World. Kung maaasahan natin si Luli, maaaring simula ng daksya ang era ng Xianxia sa lahat. Ang daksya magiging number 1 sa mundo soon. Lilaw, naubos ang spiritual kong energy. Mukhang mapuputol na ang kulinary. Kasamang Luli. Siguraduhin mong ligtas ka lagi. Hintayin ka naming mag-message ulit. Ang dali gumamit ng modernong tools sa mining. You. Eyes on you. Lahat tawagin na magmina. Senior, isa pang araw please. Isa na lang ang kulang ko. Okay, kulang kung kulang. Sa susunod na buhay, ayoko na. Ha? Susunod, buti may support ako ngayon. Kung wala, pareho kami nang nangyari dun. Hinto. Yung kanina, kahit na level 2, di matapos. Paano ikaw, level 1, tapos leader ng team sa minahan? Senior, ganito po. Sinwerte lang po ako, nakahanap ng meta. Eyes on you. Palamuti. Buti na lang na-discover ko ang storage ng palamuti. Naitago ko ang Desert Eagle at Rotary Drill at extra spiritual ores doon. Kung hindi, siguradong booking na. May kakaibang ginagawa tong batang to. Kung maswerte ka, edi gawing mas ng output mo para sa leader. Next mining day. Dobleng dami ang turn-in mo. Lilaw, naririnig mo ba ako? Emergency. Nag-blink ang palamuti, lahat maghanda. Kasamang Luli, go ahead. Nalampasan ko na ang last problem ko. Pero ngayon parang mas friend. Pinupuntirya ako new supervisor Beisheng. Yung quasi-worker parang consumable lang.
Maliban kung makarating ng level 4, extraordinary disciple ka na. Doon ka lang pwedeng umalis, makakalayo ka kay Baisheng. Mababa kasi talento ko. Sa source lang, mahirap. Kasamang luli. Pwede mo bang sabihin kung paano ka nag-training? Gamit ko spiritual ores. Pero mabagal ako kung mag-absorb. Ito mga naipon kong spirit stones. At manual ng sect. Nakasulat dito paano gamitin. May paraan ba ang daksya? Para ma-refine to, para mapabilis training ko. Mga bagay galing sa isip mundo to. Produkto ng supernatural world. Kasamang luli. Di ka bibigyan ng daksya. Bukod dyan, may gusto ka pa bang ipagawa? Kung pwede, pakiusap, bantayan niyo parents ko. Walang problema, kasamang luli. Mag-isa kang nandyan. Siguraduhin mong ligtas ka. Gawin ang lahat para mabuhay. Gagawin ko, promise. Kasamang Lubando. Pwedeng tapusin na ang meeting mo ngayon. Contact every 2 days. Okay, Lilaw. Hanapin agad ang parents ni Luli. Yes. Huwag niyong yog kasing nawala anak niyo. Aasahan niyong may parating pa kayo sa factory. Half ng performance bonus niyo bawas lahat. Yung anak niyo, batugan talaga. Tiyak na gumawa ng masama. Haha, tumakas na. Hahaha. Kayo ba ang supervisor? Si Wang, guilty sa sungayan ang magulang ng bigati ng daksya. Tanggal agad sa trabaho. Huwag kayong mag-alala. May special mission si Luli para sa daksya. Di siya makakauwi muna. Lagi kayong naiisip ng anak niyo. Kami na ang bahala sa bahay habang daksya duty siya. Katulad niyo rin kami, sama-samang ninanais na balik siya ng buo. Ayon sa order, itinatag na ang 749 Interworld Team Science Research Group Mission ng Tianmen, mag-aral ng Interworld Civilization ng Hosto. Ang layunin, simulan ang siyansya era ng daksya. Malapit na oras. Ready na mag-cross world call. Lilaw, compact na ang research natin. Kasamang Luli, may natuklasan kami. Shortcut para tumaas agad power mo. Kaibigan Xiaolu, buksan mo ang demo machine na ito. Habang nagsasalita ako, panoorin mo. Matagal na akong nasa mundo ng mga Diyos. Kapag nakikita ko ulit ang napaka-high-tech ng daksya, parang panaginip talaga. Ang pinapatugtog ngayon ay ang 5-element secret na pinasa mo noon, ang original na cultivation animation grand. Tuwing makumpleto ang isang cycle, isang linggo yon. Ngayon, matapos naming simulate gamit ang quantum computer. Na-optimize namin ang rotation path. Pwede nang bumilis ang training 3-5 dev. Diretsong top level na technique ito. Ang siyensya ng cultivation sa daksya, ang Cartnas. Matandang Lee, ito yung hypers ko tungkol sa cultivation world. Sana makatulong ito sa research nyo. Dali, I convert agad sa electronic document. Matandang Lee, Academician Wang. May curious akong gusto itanong. Pwede bang mag-withhold ang jade pendant ng buhay na nilalang? Kung pwede, baka makauwi ako. Kaibigan Luli. Ganyan din ang iniisip namin. Pero sa pag-analyze namin, sobrang sorpresang panganib kung living thing at transfer. Mas mabuting mag-eksperimento muna tayo gamit si Daga. CJ. Ready na ba lahat? Particle detector ready na. Atomic force microscope nakasetup na. Gravity wave detector handa na. Pag nagtagumpay tayo, ibig sabihin makakauwi siyo, kaibigan Luli. Pati mga taga-Bluesun pwedeng magpunta sa cultivation world. Ito ay historic na sandali. Pwedeng magbago ang daloy ng Bluesun. Sa susunod na segundo, baka mag-under-overhaul ang mundo. Mukhang di gumana. Hindi kaibigan siya Olu. Kanina lang, ang gravitational sensor, nag-detect ng kakaibang gravity wave. Obvious ang special fluctuation. Kung sapat ang energy input, ibig sabihin kung malakas invoke mo, pwede nating palakasin ito, mag-transfer ng buhay. Tutu. Gaano kalakas kailangan? Dapat lampasan ang threshold. Kailangang i-break ang limit ng mundong ito. Sa mundo mo, ang ibig sabihin, dapat magiging immortal ka. Ha? Kalalabas lang. May natanggap kaming highest level na order. Simula ngayon, buong Daxia tutulong para maging immortal ka. Buong Daxia. Tutulong sa akin maging immortal. Kanino ka ba nagsasalita? Nan. Kuya, pagod na ako sa mining. Nagdadaldalan lang ako para gumaan. Huwag mo akong lokohin, kita-kita-kitatan ka. Iabot mo agad ang jade pendant. Iabot mo ang jade tin.
Ah, sa ganitong punto, wala nang ibang paraan. Bilisan mo na, wag mo na akong pilitin. Teka, Kuya Bai, akin na. Ano to? Kuya, ito ang tunay klinik ko. Dapat walang bakas. Kailangan ko siyang tanggalin. Anak, nandyan ka pa ba? Matandang Lee, ayos lang ako. Nahalata ni Baisheng ang usapan natin. Napilitan akong tanggalin siya. Anak, ginawa mo ito para mabuhay. At para rin sa Daxia, huwag kang pumasok sa guild. Yung supervisor dito, kapatid ni Baisheng. Babalik at babalikan ka sa ginawa mo. Ang pipeline para maging outer disciple. Kailangan success, bawal pumalpak. Pero kahit optimized na tekniki ng Daxia, baka kulang pa. Kaibigan si Yaolu. Ako si Academician Wang. Nakalimutan ko sabihin kanina. Yung pananaliksik sa pipeline refinement, malaki din ang progress namin. Subukan mo agad. Grabe, ilang fee na energy, punong-puno na. Pag na-absorb ko ang isa zero boting ito, siguradong tataas ang antas ko. Siguradong papasa ako sa exam. Kailangan siguradong success to. Dagdagan pa ang production ng purified energy. Bago ang araw ng pagsusulit, magbigay pa ng ilang batch kay kaibigan Luli. Pero machines na kailangan dyan, medyo mistrong oras. Hindi makasabay ang state enterprise. Mag-control ng private sector kung kailangan. Kaibigang Liu, utos mula sa command center ng Daxia. Mula ngayon, Liao Heavy Industry, Special War Ready Unit. Lahat ng mga orders ng pabrika suspendido. Bigay priority sa strategic supplies. Ito tingnan mo ang order. Firm contracts galing Norway at Germany signed na. Sa kapagpalit ng linya, apektado tayo sa manyag. Kaibigang Liu, gera na, magpapaliwanag ka pa sa kaaway? Hala, totoong gera na ba ito? Lahat, tigil produksyon, baguhin agad ang linya. Old Wang, ilipat ang intelligent German line. Zhang, agad program team magreprogram. Lahat ng order ay cancel. Bayaran ang penalty kung kailangan. Matandang Li, may double rules simula pa nung nagbukas ang Liao Heavy Industry. Pang-export kung ordinary time. Pag gera, tatayo kami bilang much backbone. Sabihin mo lang specs, gagawin namin. Maski ibenta gamit, wag lang bumitaw. Hindi bibigyan ang bansa. Ito, totoong interworld survival na ito. Laban para ko civilization at future. Nga, tiningnan ko ang file mo. Isa ka sa top na expert sa arma sa Daxia. May urgent na mission tayo ngayon. CJ, Daxia Technique, napaka-solid. Mas bumilis ang pag-practice. Mas pinatatag ang daloy ng channel. Plus purified energy na ito. Diretso, nakaabot na ako ng level 4. Walang nag-utos dito. Relaxed ang buhay. Uy mga bes, saan na si Kuya Baisheng? Si Civilized Bay siya ng One Guy Gate. Sabi, nasa 8th layer na siya. Parang langgam lang tayo sa kanya. Huwag manggulo sa kanya. Mas brutal pa siya sa kapatid niyang si Baisheng. Namatay ang soul lamp ni Baisha. Nawala siya sa cave. Mga walang kwenta lahat itong andito. Paano makakapatay yan? Andito na lahat ng laborer. Si Kuya Bai may leveraging. Meron, si Luli. Wala ngayon. Saan nagpunta si Luli? Sumali sa outer disciple examination. Phase 1 ng test, energy detection. Kung abot ka sa level 4, pasado ka. Dali. Level 4, pumasa. Pumasa. Next, Luli. Ha? Totoo ba vocabulary? Tagamin na lang sa 4 na pipeline. Di ba yan yung pinakawalang kwenta energy route? Paano naging pipeline na malakas? Baka nasa level 5 na. Si Luli, top level 4. Napaka-strong ng energy. Magaling. Past, teka lang. Luli, ikaw ba pumatay sa instrumentong si Baisheng? Grabe ang pressure dito. Patay na si Kuya Baisheng. Kuya, maliit lang ako dito. Di ko kayang galawin si Kuya Baisheng. Buhay ang nakataya dito. Pakiusap, tingnan mong mabuti, Kuya. Pag di mo kinilala, babawasan ko energy mo. Titignan ko ang litrato mismo. Lalabas rin ang totoo. Si matandang ding laging marahas. Kuya Bai, sandali lang.
Bawal manakit ng fire examination. Kapag nagmadali si Kuya Bai, sobrang laki ng malalagay. Kuya Bai, huwag kang magmadali. Ikalawang round, Monster Siege. Napakapanganib kapag may expectations na mataas na beast. Kung may mangyari, walang sisihan. Hihi. Grabe, Demon Sect. Round 2, Wet Trial. Kolektahin ang 5 wet beds, pasa ka na. Ang utos ni Boss Bai. Anong plano ng examiner sa akin? Grabe. Matandang Lee, ayon na si Mo. Pinapahanap na ako ng kapatid ni Baisheng. Binayaran niya ang examiner. Nagpasok ng level 1-0 na beast sa tayo. Anong sitwasyon, kaibigan Lee? Kumusta ka dyan ngayon? Hinahabol ako ng psom. Feeling ko, malapit na di siya kunin. Dalian na ang pipeline aid. Sumigaw ka pa. Grabe, matandang Lee. Ang balat ng level 1-0 na beast, sobrang inline. Di mabutas. Subukan ko ang baret. Mamatay ka na. Luli. Luli. Matandang Lee, mukhang sito ko na to. Huwag nating hayaang mamatay si Luli. May iba pa bang paraan? Kailangang subukan ito. Kasama nating Luli, huwag ka munang sumuko. Mayroon tayong lihim na sandata. Grebe. Bomba itong gawa sa phosphorus. Ito ang aming modipikadong spirit weapon. Hindi pa ito nasusubukan. Sana ay gumana. Kailangang magtagumpay. Matakaw na pusa. Tikman mo ang tuyong isda mula sa daksya. Parang narinig ko ang ungol ng Jimmy Xuanhu. Magtiwala ka sa akin. Anong nangyayari? Ano iyon? Diyos ko. Grabe ang pinsala. Isang foundation building expert ba ang dumaan? Kahit sino pa siya. Basta't hindi niya tayo pinapakialaman. Hahaha, yeah. Ang galing talaga ng daksya. Hindi ka namatay? Napatay ko lang ang pusang gala. Huwag mag-alala, buhay pa ako. Wow, yehey. Ayos. Mabuti at ligtas si Luli. Pusang gala? Jimix 1 Hu iyon, isang level 1-0 na halimaw. Paano mo nalamang Jimix 1 Hu iyon? Baka ikaw ang nagpakawala nito. Kalokohan. Mabuti at ligtas ang junior brother. May na-detect kaming level 1-0 beast, isang Jimix 1 Hu na pumasok. Paalisin na sana namin. Pero napatay na pala ni junior brother. Wow, ki-refining level 4 lang si Luli. Grabe, nakapatay siya ng level 1-0 beast. May magandang kinabukasan siya. Ang pagpatay ng level 5 beast sa exam ay diretsong magiging outer disciple. Senior Bai, mahigpit ang mga patakaran. Huwag kang padalos-dalos, hindi naman ako ganoon katanga. Sabi nila sa nakapatay ang mga nakuha. Kaya kukunin ko na ito, ha? Ito ay isang level 1-0 beast core. Gusto ko rin yan. Kakayahan iyan ni Junior Lu. Kung ikaw yon, patay ka na agad. Tingnan nyo, umakyat na sa key refining level 5 si Lu.
Mahaba pa ang panahon. Magtutuos pa tayo. Kahit luma ang tirahan ng outer disipo, mayroon naman akong sariling espasyo. Matandang Lee. Kasama nating Luli. Congrats sa pagpasa sa exam. Nagmamalaki ka ng Daxia. Daxia ang tumulong sa akin. Ito ang aking dangal at lakas. Matandang Lee, pwede na ba nating simulan ang dati? Ang paglinang sa mundong ito. Iyon din ang aming balak. Kailangan ng dalawang bagay. Spirit Root at Spirit Kai. Kailangan ng Spirit Testing Stone para ma-detect ang key. Hindi ko alam kung mayroon sa lanting. Pero mabibili ito sa sekta. Gagawa ako ng paraan para makuha ito. Para sa panahon ng paglilinang sa Daxia, mabuting bata. Aantayin ng Daxia ang balita mo. Pupunta muna ako sa task hall. Para kumuha ng misyon. Sa level ko ngayon, hindi pa ligtas ang mga misyon sa labas. Maglilinis na lang muna ako sa bukid. Ay, naku, nakuha na ang misyong ito. Humanap ka ng iba. Wala na rin ang paglilinis ng hardin. Nakuha ko na ang misyong iyon. Heto ang misyon mo, hawakan mong mabuti ang plaka. Akala ko ba wala na? Wala na nga, tingnan mo, kinuha na ng iba. Si Baisong Haiba ang nag-utos nito. Pwede kang kumain ng kahit ano, pero huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Gusto mo ng misyon? Ang tira na lang ay pagpatay ng demonyo. Kung matapang ka, kunin mo. Senior Bai, hindi ko na ito kasalanan. Masyadong duwag ang batang ito. Mas gusto pang maglinis kaysa lumabas. Gusto niya akong piliting lumabas ng sekta. Hindi ako magpapalinlang. Pasok ka. Master Wu, nandito po si Luli. Para maglinis ng mga latak, kagagamit ko lang ng hurno. Hintayin mong lumamig bago linisin. Kundi mapapaso ang balat mo, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Master, pwede po bang gumamit ng tubig? Ang hornong ito ay galing sa apoy. Libo-libong grado ang init nito. Hindi ito lalalamig sa normal na tubig. Kung may kakayahan ka, bahala ka na sa gagawin mo. Mahirap ba? Napakadali lang nito. Ang High Level 5 Elements Art. Pang-training lang ito ng mga baguhan. Sa foundation building, iba na ang gamit. Pero ang maabot ang ganitong antas. Mukhang maayos ang pag-ugali ni Luli. May enerhiya pa ang mga latak. Ipadala ko kaya ito sa Daxia? Baka maging kayamanan ang basura. Matandang Lee. Heto ang mga latak mula sa hurno. Ayon sa pagsusuri ni Academician Wang, ang mga latak na pinadala ni Luli ay nagulo lang ang istruktura. Nawala ang pagiging aktibo nito. Gagamitan natin ng particle collider para gisingin silang muli, ibalik ang orihinal nitong katangian. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ng teknolohiya para ayusin ang mahiwagang materyales. Kapag nagtagumpay tayo, sa pamamagitan ng teknolohiya, maibabalik ang mga katangian nito. Gagawa tayo ng mga bihirang materyales. Mahalaga ang materyales na ito. Dapat tayong magtagumpay. Bawal ang mabigo. Eksperimento pang 38,962. Ito na. Sa wakas, nagtagumpay ang eksperimento. Nagtagumpay tayo. Nagising na ang mga latak, bumalik ang orihinal na lakas nito, ang tibay at enerhiya nito, ay higit pa sa ating superconductors. Kung magagamit natin ito, makakagawa tayo ng mga microfusion device, abante tayo ng 50 taon sa teknolohiya, makakagawa tayo ng nuclear mecha. Ayos. Iulat ko na ito agad. Naintindihan. Ayon sa pinakamataas na utos, napagpasyahan na, itataas ang Group 749 sa Bureau 749, Bureau ng Cross-Border Strategic Research. Luli ang magiging honorary leader. Para sa proyektong nuclear fusion, para sa pangarap ng Daxia, lahat ay isasakripisyo natin. Huwag mag-alala, Matandang Lee. Hindi ko bibigin ang bansa. Ang galing talaga ng bansa natin. Nagawa nilang kayamanan ang basura. Kung matututo pa ako ng paggawa ng armas,
Baka makagawa na ang bansa ng maramihan. Ngayon ang araw ng panunood. Hindi ako dapat magkamali. Senior, sino po kayo? Ah, ikaw ba si Junior Lu? Ako si Xuxiong, disipulo ni Master Wu. Senior Xu, gagawa ako ng espada. Gagamitin ko ang horno ni Master. Tamang-tama ang dating mo. Ang misyon mula kay Master. Hindi ba't may premyong manood? Panoorin mo na lang ako. Hindi ba si Master Wu ang papanoorin ko? Ah, hayaan na. Magaling din naman siguro ang disipulo niya. Opo, Senior. Nan. CJ, hindi nakakagulat, disipulo ng Wu Master. Mukhang malakas. Hindi ko dapat palampasin kahit isang detalye. Ah, nilagay ko ng maaga. Dapat malamig na tubig. Mali, dapat maghintay hanggang matutunaw ang mineral ng 70-80. Naku, anong gagawin ko? Ano nang gagawin ko talaga? So, ang tipo na to, talagang noob ba? Mahina ang apoy, dragon pattern, 5 elemento. Tinunaw na mineral, 80%, malamig na tubig. Sunod-sunod ang steps. Una, dumaan sa ulap, then butasin ang ise. Paulit-ulit na sinasabi, halos 10 beses. Parang kaya ko na rin. Ang knowledge ay lason din kung minsan. Pumasok sa utak ko. Mukhang sasablay na naman si Xayong Er. Walang talent sa practice ng ki. Ay, hintay muna. Master Xu, mas mabuting sundan mo ang paraan ko. Uy, alam mo ito, hayaan mo kahit hindi ko kabisado. 321, ilagay ang fairy mineral. Ah, ano nang nangyayari? Parang kusa akong sumunod sa sinabi niya. Dagdagan ang spiritual power. 80 fire, tuloy-tuloy na burn. Kaya, ngayon, idagdag sulfur water. Concentrate, ilagay pala, maximum burn. Ngayon na, si Master Xu tapos na. Smelted. Accurate ang proseso. Perfect timing, galing ng batang ito. Nan. Wow. Nag-engrave siya ng key pattern. Si Xuxiong, may skill talaga. Lahat ng power ng magical tool, dito nagmumula. Kailangan kong tandaan ang galaw niya. Wow, nakagawa ako ng armor. Hindi lahat ito dahil sa utos ni Master Lu. Hahaha, kahit sa kontrol ng apoy o materials, perfect talaga. Perfect in every way. Maliban na lang kung yung engraving ng key pattern kulang. Posibleng maging high-level master. Wu Master, sino ang master mo sa paggawa ng tools? Disipulo ng Wu Master, hindi pa nakaka-experience dati. Kanina lang narinig ko kay Master Xu ang formula. Plus, ilang beses ko pinanood. Na-inspire lang ako, kaya gusto ko lang subukan. Hindi ko expect na magtatagumpay. Salamat kay Master Xu, matibay ang foundation niya. Hindi pa nakaka-experience gumawa ng tool. Pero nagawa niyang tulungan si Xayong Er gumawa ng armor. Grabe ang talento ng batang ito. Sayang, Wu spiritual root lang siya. Napakahirap mag-build ng foundation. Kung hindi, kukunin ko siyang disipo. Luli, bagay kayo ni Xayong Er. Mas maiging mag-aral kayong dalawa ng forging. Wow, ang swerte. Handa po akong tumulong, salamat sa pag-guide, Wu Master. Salamat sa tulong mo ngayon. Kunin mo ang snacks na to. Sana matulungan mo pa ako. Sa demonic sect, may mabubuting tao rin pala. Bukod sa 10 snacks galing kay Xu, may 130 slag pa akong nakuha. Ibalik natin sa main building. Matandang Lee. Ito ang nakuha ko ngayong araw, at na-encounter ko pa ilang tips tungkol sa memory training. Tingnan kung useful. Ayos. Ah, haha, ganito lang ang forging tool. Ang dali pala. Simple lang. Bakit precious ang mga forging master sa mundo ng cultivation? Dahil traditional silang craftsmen. Nakadepende lang sa sariling experience. Mataas ang failure rate. Sa Blue Star, integrated line na gamit. Pinagsama ang machines at tech. Ganyang system. Efficiency and success rate. Di hamak na mas mataas kaysa sa kanila. Pag naging mature ang industry chain, pwedeng maging zero error. Ibig mo sabihin, Academician Wang. Comrade Lu. Sikapin mong makakuha ng maraming forging knowledge. Baka ang Daxia, diretsong pumunta sa tech ng Immortal Palace. Diretsong leap mula Information Age. Naiintindihan ko. Aaralin ko ang forging hanggat kaya ko. Comrade Luli. Mag-isa ka dito. Siguradong mismo ang pamilya.
May report kami sa recent situation nila. Ayos lang ba sila? Si Ludahay at Luke Siulan. Promoted to Technical Director at Quality Chief. Hindi matagal ang nakalipas. Ang kapatid mong si Luyaw, top sa school, pumasok sa National Defense University. Pag okay sila, kampante rin ako. Masaya ako na okay sila. Enough na ang theory. Panahon na para mag-practice at kumita ng contribution points. Gamitin mo lang ang forge room ng elder brother. Sabihin mo sa master na ako ang gumamit. Salamat, elder brother. Una, kumuha ng task tapos mag-practice ng key. May experience na rin ako. May contribution points na rin. Talaga, ako na. Ah. Bakit nakatakip mukha kapag kukuha ng task? Nan. Managers hang, may sore ako sa mukha ko lately. Ayokong matakot ang mga brother kaya ganito ako. Walang problema. Luli, alam mo na agad. Ano sinabi ni managers hang? Hindi ko na gets. May isa lang task na pwedeng kumuha. Evil task for Princess King Shui. Ayaw kong gawin. Required ang task ngayon, gusto mo o hindi. Guys, hawakan siya. TFA. Basta malambot, di gumana. Kailangan ng mas matindi. Ang tapang ninyo. Kailan pa nagbago ng rules ang buhol? Bawal magdikta ng task sa disciples. Pag nalaman kong ginugulo ninyo si Luli, kalaban ninyo ako, woo. Salamat, Woo Master. Buti na lang, suportado ni Woo Master. Kung hindi, ginulo na naman ako. Bakit tinulungan ni Woo Master yan? Oh, nakakainis na bata. Huwag mong isipin na ligtas ka lang kung hindi ka kumikilos. Ay. Salamat kay Woo Master. Maraming key practice tasks na kuha ko. Dapat tapusin ka agad. Tulungan niyo ako. Ah. Brother, tulungan mo ako, nag-training ako kamakailan. Pinalad akong mapatay ang monster. Nakakuha ako ng matataas na monster course. Pero nalaman ng dalawang iyon. Ang haba ng kwento. May ibang importanteng gagawin, bye. Sinasabi mo. Please, kung tutulong ka sa akin. Gagawin ko kahit ano. Talaga, kahit ano. Nan. Gusto ko lahat ng contribution points at snacks mo. Ayoko. Nan, sige, walang kaso. Ito lahat ng points ko, iyon na. Deal. Sister, tumayo ka na. Malamig sa sahig, huwag kang magkasakit. Yuha. Walang tao dito. Perfect time para alisin siya. Brother Lou. Ayos ka lang. Ano bang dapat ko ikabahala? Ikaw ang may problema ngayon. Pero may issue ka, wala akong problema. Humiga ka, lagyan kita ng gamot. Hubarin ang damit. Akala ko mahilig ka lang sa pera. Turns out libog ka din pala. Teka, kapag naging distracted ka, Yichen, papatayin ka na. Ready na. Ano to? Pang surgery sa sugat mo. Baka di mo magets. Basta, maganda to. Huwag kang lumapit. Matandang Lee. May gusto akong i-report sa lahat. Kamarad Lou Scarsley. Ayon sa aming pagsusuri, ang senior na ito na hindi pomin, malaki ang posibilidad na indrafan siya ni Baisop Okay. Iminumungkahi naming umiwas ka sa kanya. Huwag masyadong lumapit, baka tangayin ka pa sa panganib. Tatang Lee, gets ko po. Pero actually, Baisong Hai matagal na akong kinakasuklaman. Imbes na maghintay na gayahin ako. Mas mabuting ako na ang kumilos. Kamarad Lou, kung magamit mo ng ando ng senior na ito, malalaman mo din agad claim ni Baisong Hai. Baka recruitment mo pa siyang tuluyang tapusin. Sige, magplano tayo. Una, magpakita ng malasakit sa kanya. Pero non-obvious lang ha. Gawin lang sa simpleng tandem ng araw-araw. Halimbawa, earlier kung may sugat siya, unti-unting kunin ang kanyang loob. Pangalawa, simulan mong magpa-hard to get din. Wang, seryoso ba planong yan? Gagana ba talaga yan? To be honest, noon kasi nag-aral ako ng psychology tungkol sa lalaki't babae. At dito ko rin napasagot asawa ko. Halikak si Yao Lu, pangatlong hakbang.
Ikaw, ano ginawa mo sa'kin? Tinulungan kitang gamutin ang sugat mo. Ang lalim talaga. Natakot akong masaktan ka pag nag-temperature ka. Kaya nagsindi ako sa calming incense. Para makatulog kang mabuti. O, calming incense talaga ito. Simula bata ako, taga-white family ako pero side branch. Walang may pake sa buhay ko. Ngayon lang may mustunong at malasakit. Bakit puro increasingly ugat mo sa kamay? Babae ka pa naman, tapos abala ka pa sa mabigat na gawain tuwing US$ taglamig. Magpahid ka na ng ointment. Hayaan mo na. Ba't tumakbo? Kamarad si Yaolu. Pwede mo bang i-describe paano umalis yung Supergirl na yun? Parang aligagalakad niya. Lagi siyang sumulyap pabalik. Complex yung facial expression niya. Ang weird talaga. Alam kaya niya plano ko. Si Yaolu, success na unang hakbang. Ha, tama nga, higit lumulusog kabayo sa gabing may damo. Binigay niyang pagkain, sapat na to pampambili ng test stone. Tatang Lee. Ito nga pala yung tinukoy ko dati. Gamit na pang-enforced sa talento ng spiritual roots. Ayos, Rex Lee. Pwede na nating simulan ang initial na spiritual root screening. Form na tayo ng team. Gawa na ng plano para stop count. Okay, sunod, simula na ng cultivation. Tatang Lee. Nakahanda na lahat ng materials ko. Simulan na natin. Ang naayos na furnace crack, okay ang kondisi. Stable ang energy field. Lahat ng machines calibrated na. Micro-monitoring full power. Unang cross-world connection ng cultivation world at Blue Star. Simulan na ang forging. Unang, ilagay material sa furnace. Keep lang sa 30% ang spiritual power. Dahan-dahan para mag-respond ang wings. Nagiging masyadong malambot ang loob. Na-receive, activate iisa hanggang 7 manggabraso. Tingnan ang consumption ng spiritual stones. Dapat steady ang energy supply. Dagdagan ang spiritual energy output. Ito na ang focused step. I-engrave na symbols. Ayos. Tatang Lee, ano pa'y piliin sa Daxia? Tatang Lee. Kamarad Lu. Sa Daxia, isis na iproproduce ang key. Walang lumitaw na kakaibang phenomenon gaya ng sabi mo. Mukhang move failed. Tatang Lee, chill mo na saglit. Send mo dito para makita ko. Ha, ito ba'y tinatawag na magic armor? Mukha namang Iron Man suit ito ah. Kamarad si Yao Lu. San ba tayo nagkamali? Nung pagmonitor ng armor, nagpakita ng spiritual glow. Success ang Daxia, nakagawa ng Class 1 beginner magic item. Melastone yan. Wow! Nga, hahaha, ang saya. Success tayo. Hahaha. Si Yaolu, mukhang, malaki difference ng physical laws dito nga at dun sa kabila. Magic items gumagana lang sa cultivation world. Mahigpit kasi rules dito sa physical world. Wait lang, kirisay ko solusyon. Kung walang spiritual energy, paano magka-cultivate? Bata, sa tingin mo tambay ako. Bakit mga ganyang tanong pa tinatanong mo? Eh, hindi po monopolist. Master Wu, totoong tanong ko po ito. Tumagal siya kasama si Xayong Er. Baka nabaliw na nga siya. Yung tinatawag na magic item. Base yan sa stable build ng spiritual energy. Saan manggagaling yung energy? Sa spiritual vein. Spiritual vein sumusuporta sa mundo. Kaya puno ng spiritual energy paligid natin. Kung walang spiritual vein, walang spiritual energy. Kung walang spiritual energy, anong i-cultivate mo? Parang plain iron lang yan. Kaya pag nahanap ko spiritual vein, isend ko na lang pa. Magkakaroon na ng pag-asa ang Daxia. Kamarad si Yaolu, ang spiritual vein ay pundasyon ng bundok. Madaming daang metro ang haba niyan. Kaya mo ba talagang dalhin? Ang restraints word pwede magbuhat ng bundok. Basta mabuhat, may deliver. Pero cultivation ko mababa pa. Di ko pa nga kaya lumapit. Hindi pa naman ako pwede. Kailangan ko cross back to foundation stage agad. Para may chance ako. Pag napadala mo yan, laking tulong sa Daxia. Magiging kasaysayan yan. Daxia bibigay lahat ng support at tutulungan ka para mas mapadali ang training mo. Sana soon foundation na ang stage mo. CJ, para mag-foundation, need maraming resources. Mukhang oras na para maging top for quest ako.
Ah, ha. Swerte mo. Pwede mong gamitin method na tinuro ni AC Wong last time. Tuloy mo lang pabagsak siya. Step 1, pakita malasakit. Step 2, maging mysterious pabebe. Pabebe, anong nangyayari dito? Sino ba talagang kanino? Bakit kinakarir mo mag-earn ng contribution at spirit stones? Gusto mo na atakihin siya agad? May drive ka talaga. O, sa'yo na lahat yan. Anyway, tanga. Tandaan mo, meeting Baimochan ako. Paano di kompatible sa plano ni AC Wong? Hay, di ba si Baimochan yun? Kilalang maganda sa White Family. Bakit ang bait niya kay Luli? Nagkakagusto na ba siya dito? Imposible yan. Luli naman, mas gwapo, mas matangkad, mas maputi. Pero bakit siya laging namumukod tangi? Lahat ng bagay, siya na lang lagi. Napaka-forward ko yata kanina. AC, sabi ko patayin mo siya, pero binigyan mo lang ng snacks, tapos pa-cute ka pa. Baimochan, baka nililigawan mo na siya. Nagkakagusto kay Luli, matalino yun. Laging alerto. Binigyan ko siya ng snacks para supportive. Pag magtiwala na siya sa akin, dun ko na siya tatapusin. Sana nga ganun. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Wait lang. Alahnan. Yuhim. Ubus na snacks ko, dagdagan mo pa. Nakakabaliw tong spiritual energy na to. Bilib ako sa produktong Daxia. Mas effective kesa mag-absorb lang ako ng spirit stones. Lavopito cultivation. Mas malapit na akong magtagumpay sa pagbuo ng pundasyon. Mahabang landas pa rin ang landas ng kultibasyon sa Great Sia. Hindi pwedeng si Luli lang ang magsikap. Ay, puro kalokohan ang pinagsasabi. Pero kung totoo mang pwedeng mag-immortal, ang saya sana. Grabe, ano ba tong iniisip ko? I thought this said. Wow! Ah, Daoist Chang Swanking pala. Pakiusap, sumama ka agad sa amin. Comrade Sumyu, lahat ng nakita mo rito ay top secret. Bawal mong ikwento kanino man. Kahit pa sa malalapit mong kamag-anak. Ngayon, pakibasa ito ng mabuti. Kultibasyon ng AV Civilization. Pagsusuri ng kakayahan, pagdetect ng espiritual na ugat, posibleng superpower. I guide ang leader dito. Kumusta, kapwa manggagawa? Ang kuya ko matagal nang umaalis ng bahay. Wala nang ang bakasyon. Pwede ko bang itanong kung anong sekretong trabaho meron siya ngayon? Ikaw talaga. Hindi ba kita sinabihan? Isang pambansang usapin ito. Huwag tanungin ang bawal. Haha, ganun na nga. Dinala na tayo dito para mag-exam eh. Sundin na lang natin. Umila lang ng maayos, relax lang. Leo, kayo na ang susunod na mag-test. Comrade Rudy, lumabas na ang resulta ng test. Matandang Lee, kumusta ang resulta? Sa paunang screening namin, 3 lang ang merong spiritual root. Isa si Soldier Xumyu, 4 na spiritual root. Si Daoist Zhang Suanking, kagaya mo, 5 ang spiritual root. At ang ama mo, Comrade Ludahay. Siya ang may pinakamagandang talento, 3 spiritual root. Sandali, sino tatay ko? Si Three Roots pala ang geniuses sa kultibasyon. Sa ngayon, limitado ang spiritual energy ng Great Sia. Sa panahon na ito, ang mga espiritual na bato na natanggap natin, hindi sapat para sabay-sabay silang magsanay. Dahil dito, Comrade Luli, gusto naming ikaw ang magdesisyon kung sino ang pipiliin para sa unang test cultivation na ito. Kung ang tatay mo ang pipiliin nating mag-eksperimento, iminumungkahi naming maging tapat sa simula, basta panatilihin niyang lihim lang. Hay, ay hindi uwi ng tanghali tatay ko. Sa gabi, buong neighborhood alam na. Test cultivation. Para sa Great Sia, importante ang mga datos. Kailangan ng isang taong maasahan ang disiplina at kayang mag-cooperate mula umpisa hanggang dulo. Sa aming pagsusuri, para sa akin, ang pinakaangkop ngayon ay yung sundalong Sixumu. Pwede ko siyang tulungan ngayon mag-draw ng energy. CJ. Stable ang tibok ng puso. Normal ang brainwaves. Comrade Xiaolu, simulan mo na. Comrade Sumyu, o tutulungan kitang itago ang entry point.
Handa ka na ba? Maayos si Senior Luli. Ikaw, grabe, totoo ba to? Ako, magdadraw na ako ng energy. Talagang magsisimula na akong mag-train. Papel, tinta, loob na pagmamasid. Tulad ng dragon ang gulugod. Dapat diretso at relax lang. Parang nakabitin ang ulo. Lakbayin ng energy sa buong katawan. Senior Lu, wala akong maramdaman na spiritual energy sa dantian ko. Normal lang yan kung walang maramdaman. Kasi walang spiritual energy talaga dito sa Blue Star. Hawakan mo ang spiritual stone. Subukan mong ramdamin mula sa loob nito. Gamitin ang 5 direksyon. 5 elementong bumabalot sa likod. Huwag palampasin ang mga di ka nais-nais na bisita. Mula sa dead energy, buhay ang lalabas. Doon mo mahahatak ang energy. Nararamdaman ko na ang spiritual power sa dantian ko. Uy, success talaga. Na-feel ko talaga. Record ng data. Lahat ng sensor may kakaibang reading. May energy circulation sa loob ng katawan niya. Pwede na talagang mag-immortal dito sa Blue Star. Kaya natin to. Senior Bai, mukhang totoo nga na pwede sa Blue Star mag-cultivate. Sumyu, hindi mo agad makukuha ang draw energy. Kailangan paulit-ulit mong pagsanayan. Hintayin masanay ang mga ugat mo. At makakapasok ka sa first layer ng key refining. Esan. Sa 10 minuto ng drawing energy, maraming spiritual stone ang nagamit. Sa ganitong bilis, para mag-level up to key refining layer 1, siguradong libo-libong spiritual stone ang kailangan. Mukhang, kailangan ng maghanap ng spiritual vein agad-agad. Ang spiritual vein ay likas na likha ng kalikasan. Kapag buo ang ugat, nabubuo ang vital energy. Yan ang tinatawag na spiritual energy. Matatagpuan sa mga dangerous at tagong lugar. Mukhang bihira lang talaga matagpuan ang spiritual vein. Sandali, dati lagi akong pinipilit ni Manager Zhang na kunin ang task na ito. Kasi may sariling agenda siya. Hindi ko pa talaga na-check ang detalye ng task. Sa Qingxi County, lumalakas ang energy sa lupa. Mukhang may Earth Dragon. May mga evil cultivator na gumagawa ng gulo. Sumabay sa kaguluhan para makapasok. Libo-libo ang nasaktan. Parang katulad ng nakita ko sa land ng Spiritual Vein Dayon. Kapareho ng pinagmumula ng Spiritual Vein Dayon. Malinaw na nakasulat sa land ng Spiritual Vein kung paano buo ang energy. May kasamang metal at earth energy. Sumisirit at humihigop ang energy. Nakakasakit at nakakasira. Sa malayo, parang may earth demon na gumagala. Pero sa tunay, kilusan ng Spiritual Vein iyon. Ganoon ang kwento, Senior Lee. Nahanap ko na ang spiritual vein. Comrade Lu Lee. Bakit po, Senior Lee? Comrade Xiao Lu. Matagal na kayong hinihintay ni Baisong Hai na umalis. Hindi tumatayo ang Ginoo sa tabi ng mapanganib na pader. Mahalaga ang spiritual vein sa Great Xia. Pero mas mahalaga pa rin ang kaligtasan mo. Nag-aalala pala sila sa akin. Senior Lee at Academician Wang. Valuable talaga ang spiritual vein, mahirap mahuli. Kung hindi natin mahuli ngayon, mas matatagalan pa ang National Cultivation Plan ng Great Xia. Hindi natin alam kung kailan susunod ang chance. Nasa 7 layer na ako ng key refining. At may immortal palay stage pa ng Great Xia. Kahit si Baisong Hai pa ang makasalubong ko, hindi pa rin sigurado kung sino ang panalo. Bukod pa riyan, bilang honorary chief ng Bureau 749, dapat lang akong mag-risk para sa Great Xia. Sige, kung handa kang mag-risk, Comrade Luli, kami ang bahala sa support. Ipapadeliver na ang bagong equip natin. Equipment, anong kagamitan yan? Aba, mecha ba to? Spiritual-powered mecha. Ang galing talaga ng Great Xia, Lupet. Hahaha, Comrade Xiao Lu. Sinubukan naming upgrade ang existing na mecha. Ganap na na-revise at inayos. Ginawang compressed snacks ang power source. Pinaglalagay ng manipis na pattern. Sabay-sabay na energy supply. Itong mecha na ito, kaya na nitong ipaglaban ang Great Xia. Ang bilis ng tech progress nila, grabe. Comrade Nuli. Sa simulation namin, ang mecha na to, kasing snig ni Master Cultivator ang power. Kung subukan pa ni Baisong, ipapakita ko sa kanya, ang tunay na solusyon sa takot sa lack of firepower. Opo, Senior Lee. Lalo pa akong naging kumpiyansa ngayon. Ah, ang basiko, kahit luma at liblib, at least may matutuluyan ako laban sa ulan at hangin. Sige na, i-repair na lang pagbalik. Luli. Tinanggap mo ang mission sa Qingyi County. Task na linisin ang mga evil cultivator. Baliw ka ba? Matagal nang naghihintay si Baisong Hai sa iyong pag-alis sa sekta. Gusto kanyang patayin. Alam ko at alam ko ring ikaw ang pinadala ni Baisong Hai.
Sabihin mo sa akin ngayon, hindi ka ba natatakot na hanapin kanya at guluhin? Salamat sa pag-aalala mo. Pero may dahilan akong hindi pwedeng layuan. Pero, wasak na ang buong kuweba ng ganito. No wonder grabe siyang mag-ipon ng spirit stones at contribution points. Mukhang desperate na talaga siya, handang sumugal ng buhay. Kung gusto mo talaga pumunta, pwede naman. Huwag kang dadaan sa malawak na daan ng sekta. Dumaan ka sa maliit na daan sa likod ng bundok. Naintindihan mo ba? Hindi mo inakala, Luli, matagal na kitang hinihintay dito. Tanga, tanggapin mo ang kamatayan mo. Mukhang maganda ang galaw ng espada niya. Pero mahina talaga ang lakas niya bago pa siya umatake bawat beses. Sadya niyang inililihis ang espada ng konti. Parang nagpapalusot lang siya. Sunod-sunod pa ang palpak niya. Walang kwenta talaga. Ayaw magpaisa, ha? Ha? Bye, Zihan. Naglakas loob kang traidorin ako. Unahin kitang tapusin, traidor. At saka ako gagawa ng paraan ang batang iyan. Luli, bilis. Tumakas ka. Akala mo panalo ka na? Alam mo ba ang Gundam? Ito ay armor. Nagpapanggap ka pa, bata. Papatahin kita ng isang saksak. Nabasag ang flying sword. Ano ba talaga tong bagay na to? Sobrang laki nito. Kaya pa niyang salagin ang full power ni Baisong Hain ng madali. Ang galing talaga. Yehi, hindi ako naniniwala kahit half-step foundation establishment na ako ngayon. Na hindi ko kayang talunin ang isang key level 7 lang. May 100 taon na cultivation ang 10 malalakas na kaluluwa. Lahat sila kayang pumatay ng mga late stage na key cultivator. Hindi lang ikaw. Hindi ka makakaatake ng malakas. Ako ang panalo. Walang kwentang teknik. Impossible. Anong magic weapon ito? Bakit ganito kalakas? Ang sarap. Kahit magaling ka pa, mas magaling pa rin ang moves ng elepante. Itong mecha na to, halos kasing lakas ng foundation establishment P. Talagang parang dinudurog lang kita na parang insekto. Simulan na ang bakbakan. Luli, bilis, habulin. Huwag mo siyang pakatakas. Relax, hindi siya makakatakas. Hindi pwede. Ano ba talaga ang bagay na ito? Huwag kang matakot, hindi kita papatayin. Anong hindi papatayin? Alalayan mo ako, nanghihina ang mga binti ko. Ah. Senior Sister Bay, wag po. Ano ba ang kung ano-anong iniisip mo? Madudumihan ang damit ko ng dugo. May konsensya ka pa ba? Binalaan kita, pinagbigyan kita. Tapos nagrereklamo ka pa? Nagrereklamo pa. Ah, huminahon ka. Kunin mo ang gamot na ito. 3 beses sa isang araw. Isang tableta bawat inom. Gagaling agad ang sugat mo. Quits na tayo sa lahat ng atraso natin. Ah, Heng. Hindi pa tayo quits. Ngayon, may utang ka ulit sa akin. Napakatuso ng mga taga-demon sect. Isang diakon lang siya ng outer sect. Pero ang dami niyang low-grade magic tools.
Ito ay sensitibo. Hindi ko akalaing may ganito ang matandang ito. Kung ibibigay ito sa Daxia. Nag-iibigan kami ng outer disciple na si Luli. Si Baisong Hai na pinsan ko ay gustong angkinin ako ng pilit. Gagawa siya ng immoral na bagay para iligtas ako ni Luli. Napatay niya si Baisong Hai sa gulo. Half-step foundation building si Baisong Hai. Paano siya mapapatay ng isang outer disciple? Napakataas ng talento ni Luli at hinahangaan siya ni Master Wu sa key refining. Marami rin siyang dalang magic tools. Para makuha ang loob niya, ginamitan ko siya ng diskarte. Si Master Wu ba? Naintindihan ko, Muhan, dahil sa nangyari, bumalik ka muna at magpahinga. Opo, opo. Mula ngayon, bantayan niyo siya. Masusunod. Elderly, tapos na ang krisis. May nakuha akong magandang bagay kay Baisong Hai. Ito ang lingming na kinakain ng mga cultivator. Maaaring pag-aralan ito ng Daxia. Punong-puno ito ng spiritual energy. Kahit karaniwang tao ay pwedeng kumain ito. Para lumakas ang katawan. Kung matatanim ito ng maramihan, mapapabilis nito ang pag-unlad ng Daxia sa landas ng pagiging immortal. Mabuti. Tawagin si Academician Yuan ng Agrikultura. Kasamang Lu, huwag kang mag-alala, magaling magtanim ang Daxia. Sibilisasyon. Itatayo ang Spiritual Crop Cultivation Workshop, codename, Jayahe. Pinapayagan ang paggamit ng pinakamataas na biological research resources. Si Academician Yuan ang mamumuno. Misyon, alamin ang sikreto ng lingmi sa anumang paraan. Masusunod. Elderly, ito ang real-time data. Noong lumaban ako kay Baisong Hai gamit ang mecha, ipinapadala ko na ito sa Daxia para ma-optimize ang performance ng mecha. Natanggap na namin, kasamang Lu. Nakita mo ba, nang tamaan ng lumilipad na espada? Ang spiritual energy ng Mecha Shield ay nagkaroon ng 3.14 peak overflow. Na-overload ito. Kailangang ayusin ang output ng energy core. At dito rin, hindi masyadong maliksi ang joints sa siko at tuhod. May delay na 0.08 seconds. Iminumungkahing palitan ito ng ball joints. Ayusin agad. Mapanganib para kay Luli sa mundo ng mga immortal. Kailangang gawin natin ang lahat para masiguro ang kaligtasan ni Luli. Masusunod. Ngayong wala na si Baisong Hai. Pwede na nating hanapin ang Spirit Vein. Malapit na tayo sa daloy ng Spirit Vein. Nasa paligid lang siguro ito. Hahaha, sa maliit na baryong ito, mayroon palang pambihirang Twin Demon Souls. Kung ilalagay ko kayo sa aking banner, hindi masasayang ang pagkakataong ito. Napakaganda nito. Ako na lang ang kunin mo. Pakawalan mo ang kapatid ko. Walang makakataka sa inyong dalawa. Ito ba ang target ko, ang masamang siliksyan? Hindi ko akalaing makakasalubong ko siya agad. Wag po. Tigil. Sino itong epal na ito? Nanjinjalam ka sa ginagawa ko. Tikman mo ang kapangyarihan ko. Matibay ka ha. Tikman mo pa ito. Ah, ah, ah. Anong klaseng sandata ito? Lalaban ako. May alas din siya. Pambihira, tumakas siya. Tapos na ba ang misyon o hindi? Salamat po, Immortal, sa pagliligtas sa amin. Dalawang maliliit na flower demon pala kayo. Dalisay ang inyong aura. Sinasabi niyo bang inampon kayo ng lola sa baryo? At nahuli kayo ng masamang cultivator na iyon, habang naghahanap ng pagkain para sa kanya? Opo. Hindi pwede. May mangyayaring masama doon. Immortal, doon na lang tayo sa kabilang daan. Hindi ba sabi niyo mas malapit dito? Iba na lang na daan, iba na lang. CJ. Ano na namang nangyari? Immortal, dito na lang tayo umikot. Nararamdaman kong may magandang mangyayari. Ay, napakasugat naman ng daang ito. Oy, hindi pa kayo nagbabayad. Yes, yan, Kung kumaliwa tayo kanina, makakasalubong natin ang mga lasinggerong iyon. Nagkataon lang ba? Ah,
Ito ay isang ultimate spirit grass. Bakit ito tumubo sa ganitong lugar? Ang isa ay nakakaiwas sa malas, ang isa naman ay swerte. Kung magiging mga disipulo ko sila, malaking tulong ito sa akin. Bakit? Ayaw niyo bang maging disipulo ko? Immortal, gusto ka po namin. Iniligtas mo kami ng kapatid ko, at napakabait mo po. Huwag niyo na akong purihin. Dahil gusto niyo naman, bakit nag-aalangan pa kayo? Kapag sumama kami sa inyo, wala nang mag-aalaga kay Lola. Siguradong magugutom po si Lola. Anong ibig niyo sabihin? Napakapobre pala ng lugar na ito. Xiao Bai, Xiao King. Halikayo, may bagong luto na sopas. Uminom kayo habang mainit pa. Halika ka rin, uminom ka. Kahit mahirap ang mga taga-baryo. Mababait naman sila. Kulang na nga para sa kanila. Handa pa silang magbahagi sa estranghero. Kumain na lang po kayo. May gagawin pa kami. Mauuna na po kami. Immortal, dito po ang bahay ni Lola. Saan ba kayo nanggaling? Nag-alala ng husto si Lola. Kayo po ba si Lola? Nahuli po kami ng mga masasamang tao. Iniligtas po kami ng immortal na si Luli. Ano? Ayos lang ba kayo? Pasensya na po, immortal. Hindi ko kayo nakilala agad. Salamat at iniligtas niyo sila. Kundi, anong mangyayari kina Xiao Bai at Xiao King? Gawain po ito ng isang cultivator. Huwag na po kayong mag-abala. Lola Liu, hindi pa kayo kumakain, di ba? Heto po ang lugaw, palaman din sa tiyan. Hindi, wala na nga kayong makain. Ibigay mo na lang ito sa mga bata. Huwag na po kayong mahiya. Kainin niyo na po ito. Immortal, may tagutom sa baryo. Araw-araw pong nagugutom ang lahat. Ang galing mo wagas. Pwede mo ba kaming iligtas? Ang mga tao dito, lahat sila mababait. Kulang din sila ng pagkain. Pero lagi silang tumutulong sa iba. Pakiusap, iligtas mo ang lahat. Ang mabubuting tao, hindi dapat mapabayaan. Huwag kang umiyak, ako ang bahala. Laoli, may nakita akong baryo sa Kingshui County. Mabait ang mga tao rito. Pero mahirap ang lupa. Hirap ang mga tao. Gusto kong subukan dito ang agricultural support. Simulan natin ang trial ng suporta sa agrikultura. Pag umunlad dito, pwede rin maging base ng daksa dito sa ibang mundo. Kasamang Luli, pwede too. Dati, pinangunahan ni Academician Yuan ang Lingmin Research Team. Natapos nila ang mahirap na independent planting. Pagkatapos nun, marami ring farm tools ang nagawa ng Agri-Research Group. Sakto, ipapadala namin sa'yo. Ha! Grabe, dediretso na paangat ang Liu Family Village dito. Yang Liu Family Village, biglang unlad na niyan. Laoli, natanggap ko na ang link si Farm Tools. May isa pa akong concern. Mabagal po ang progress namin sa paghahanap ng spiritual vein sa Kingshui County. Alam naming malapit lang, pero hindi namin malocate ng eksakto. Pwede bang tumulong ang Daxia ng tech support? Alam ng Daxia sa geological survey at energy detection. Eksperto talaga sa ganyan ang Daxia. Sa particular na fluctuation ng spiritual vein, agad kaming gagawa ng spiritual vein detector. Kapag tapos na, agad naming ipapadala sa'yo. Oh. Oh, oh, oh. Balang araw, magiging maswerte ang lugar na to. Master, Master. Ang bilis niyo magbago ng tawag ah. Ayos na ba pakiramdam niyo? Simula ngayon, kayong dalawa, tatawaging Lu Changming at Lu Changye. Sana magtulungan kayong magkapatid. Sumama kayo sa akin sa landas na ito. Chengye. Ayos ka lang ba? Master, may malaking sakuna. Nakakatakot ang killing intent. Ah, ako pala ang may problema. Huwag mag-alala. Gaano man kalaki ang sakuna, hindi ko yan pinapansin. Kain na tayo. Master, bakit po tayo ilang araw nang nagtatago dito sa kuweba? Ha, may dahilan ako kung bakit nagtatago tayo. Kainin niyo ang isda. Lalamig na yan. Luli, nandyan ka ba? Ah, kayo Changming at Changye. Dito lang kayo muna. Silipin ko lang sa loob ng kuweba. Titingnan ko kung may panganib.
Laoli, ano yun? Kasamang luli. Tapos na ang full upgrade ng Lingli Mech Shadow. Pwede mo na tanggapin. Ang bilis ah. Wow, grabe naman to. Parang moving war fortress na to. Yung sinabi mong spiritual vein detector. Tapos na rin namin gawin. Sabay naming ipapadala sa'yo. Kasamang luli. Pagkatapos nito, pwede mo na gamitin yung detector para hanapin ang spiritual vein. Sobrang astig. Walang hindi kayang gawin ang Daxia. Oy, ano itong dalawang excavator at mining machine sa tabi? Yan ang modified version na may spiritual stone energy. Nakabaon ng malalim ang spiritual vein. Kaya nagready na kami ng mga to para sa anumang mangyari. Daxia talaga, sobrang handa. Sobra pala magplano ang Daxia. Sa mga to, dadalhin ko talaga ang spiritual vein sa Daxia. Laoli, hintayin ang good news. Master, iligtas mo ako. Ah, Master. Master. Ay, dito lang pala kayo nagtatago. Hinahanap-hanap ko kayo. Ngayong araw, kayong tatlo. Magiging amin kayong lahat. Yun pala ang malaking sakuna. Itong si Lixian, nagdala pa ng maraming cultivators na malalakas, lalo na mga late stage na cultivator to help. Kaya pala lakas loob mag-astang bossing si Lixian dito sa Kingshui County. Sakto, tatapusin ko na kayo ngayon. Labas na, Cheng Yao. Ano to? Ano to? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking puppet. Tingnan ang spiritual glow. Siguradong treasure to. Makukuha natin lahat makikinabang. Heya! Parang lang ako sumasalungat sa truck. Impossible. Hindi natin mabutas ang defense niya kahit team attack. Tingnan natin kung sino talaga ang matibay. Sobrang ganda ng autopilot system ng Daxia. Wag, hindi ka namin nakilala. Ibibigay namin lahat basta buhayin mo kami. Nagmamakaawa na kami. Kung makiusap kayo ngayon, bubuhayin ba ulit ang mga inosenteng taong pinatay nyo? Ayos, solve na ang mission sa Kingshui County. Ah, walang tatalo kay Master. Nahanap natin at dalawa pa ang spiritual vein. Ate, ano yun ang hawak ni Master? Ang galing ha, hindi rin ako sure. Nasa tabi ang spiritual mind. Ang spiritual vein ang ugat ng kalikasan. Essence ng creation. Kung makuha mo, pwede ka magtatag ng sekta. Kapag may kasamang spiritual mind sa tabi, may mina ng spiritual stone yan. Ibig sabihin, sagana na ang spiritual vein dito. Ang makakakuha nito, dapat alagaan parang kayamanang tunay. At hintayin ang pag-level up nito. Swerteng walang hanggan. May mina na ang snack vault. May mina na rin ako. Yaman ko na. Hindi, ang Daxia ang yayaman. Ano ibig sabihin nun? Hindi na mahalaga. Congrats, Master. Congrats, Master. At spiritual vein at spiritual mind. Kasamang luli, binigyan mo talaga ng malaking tagumpay ang lahat dahil lang sa tulong ng Daxia. Dahil sa spiritual energy excavator at mining machine. Nailagay ko na lahat sa Jade Pendant. Pero paano ko nga ba sila haharapin ngayon? Laoli, tungkol dito, si Kasamang Luli. Ayon sa pinakabagong assessment ng strategy group, maari kang magpadala ng isang spiritual vein pabalik sa Daxia. At yung isa naman, itago mo pa rin, gawing pundasyon ng bagong sekta. Naintindihan ko na. Ah, Mang Li, narito na ang pinakabagong resulta ng pagsusuri. Tingnan ninyo. Ang energy index ay biglang tumaas pagkatapos ng 3:00 ng umaga. Hindi lang ito lokal na anomalya tulad ng nakaraan. Pandaigdigan na ito. Totoong lumitaw na ang espiritual na enerhiya. Ang toxicity ng spiritual vein ay sumirit. Lumalagpas na ang enerhiya palabas. Sa loob ng base, mabilis na tumataas ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya. Ah, Mang Li. Parang puso na ngayon ang spiritual vein. Nagpapadala ito ng espiritual na enerhiya sa buong Blue Star.
Ano sa tingin ninyo? Ulat po, Mang Lee. Lahat ng produksyong pattern engraving sa ngayon, lahat naka-100 success rate. Dahil napuno ng espiritual na enerhiya mula sa spiritual vein ang buong base. Nagkaroon ng resonance ang mga pattern. Hindi namamalayan. Nasa unang blessed land na tayo ng Blue Star. Dapat i-record natin lahat ng datos. Ngayon, sagana ang espiritual na enerhiya. Kumusta ang pagtatanim ng espiritual na bigas? Malakihang produksyon na tayo ngayon. Hindi na problema ang espiritual na bigas na babagay sa food market. Base sa kasalukuyang kondisyon, makakagawa pa tayo ng paraan para gawing mutant ang mga regular na pananim sa Zero World. Posibleng mapabuti ng bagong crop ang katawan ng karaniwang tao. Salamat, Academician Yuan. Ikaw ang haligi ng agham ng palay sa Daxia. Tumatayong simbolo, dahil ikaw ang nangunguna. Ang Daxia sa Rice Research at Innovation ay mananatiling pinakamalakas sa Blue Star. Ako ang magbibigay ng utos. Ano, ay si Luli ba yan? Bumalik talaga siya ng buhay. Paano nangyari yon? Natapos mo talaga. Gawa lang ito ng isang foundation establishment cultivator. Hindi ba nasa 7th layer pa lang siya ng key training? Ito ang quest, gantimpala, 300 merienda. Saka 100 contribution points. Naitala na rin iyon para sa iyo. Wow, ang dami. Ako, kailangan ko mag-ipon ng 1 taon. Talagang bongga. Ay. Ayos, dumagdag na naman ang resources. Luli. Senior Bay, wag mo akong hilahin dito, maraming tao. Nakakiss na nga tayo. Ano pang problema doon? Hindi. Nabigyang luwag na ako nang makita kang ligtas. Mahirap palabanin ang evil cultivator sa Clearwater County. Bago kita nakita, nervyos na nervyos ako. Buti walang naputol na kamay o binti. Bakit parang nadagdagan ng 2? Parang nakita na sila. Senior Bay. Kami po ay mga anak-anakan ng master. Mga anak na ganito na kalalaki. Huwag kang magbiro. Sabing ituturing kami na parang anak lang. Sila ay sina Changming at Changye. Sila ang mga apprentice kong nakuha ko sa Clearwater County. Maraming tao dito. Senior Bay, mas mabuting mag-usap tayo sa ibang lugar. Sa bahay ng master, mas maganda pa pala sa Clearwater County noon. Nakakaawa naman. Kung si Senior Bay ang tutulong ayos-ayusin ang aking cave dwelling, siguradong hindi siya tatanggi. Tagal na nating di nagkita. Unang kita mo, dinadala mo agad sila sa bahay. Ano ibig mong sabihin dyan? Ano bang iniisip ng babaeng to? Tapos na. Pinagsama ko na ang aking magic tool. Mas ligtas na ang cave mo kaysa noon. Salamat sa inyong lahat, Senior Bai, Changming, Changye. Uy, naayos na ang cave dwelling mo. May naisip ka bang pambayad? Salamat, Senior Bai. Ganun lang. Siyempre, hindi lang pasasalamat. Itong 30 pirasong merienda bilang pasasalamat. Sino namang aangkin sa mga iyan? Sa laki ng naitulong ko sa'yo. Walang imbitasyon sa loob. Kailangan palagyan ng bagong gamit ang cave. Pumasok na si Senior Bai. Di ganun din, nakatayo lang tayo dito. Tara, maglakad-lakad tayo sa paligid. Maganda ang view sa likod ng set. Hindi dapat masyadong attached sa mga ganyan ang cultivator. Dapat mas tutok ka sa pag-aaral mo, ate. Bakit hindi ka pa rin makagets? Sige, ibang taktika na lang. Chengming, Chengyi, gustong-gusto kayo ni ate. Lagi akong bibisita sa inyo ha? CJ. Feeling ko malapit ako kay ate Muhan. Gusto sana kita gawing. Gawing ano namin? Walang problema, sabihin mo lang. Gawing bagong nanay namin ni Changming. Hindi ko na sana tinulungan kang patayin si Bai Songhai. May aasikasuhin pa ako. Babalik na muna ako. Mag-aral kayo ng mabuti. Hay, mga tanga, buti na lang napaalis na. Changming, Changye, sa loob ng 7 araw, sabay na kayong tuturuan ni Master. Mang Li, kumusta ang paglagay ng spiritual vein sa Daxia? Mamaya, pagsasabayin ko silang mag-cultivate. Pwede nating isama si Comrade Sumu. Sama nating mag-cross-boundary cultivate. Walang problema. Ang saya ng pakiramdam. Iba ang pag-cultivate kapag puno ng espiritual na enerhiya. Talagang kapansin-pansin ang epekto. Grebe.
Si Comrade Sumu biglang umabot sa 6th level ng key training. Ang galing, walang duda, top talent siya sa bilyong Daxia. Lodi ka rin sa cultivation world. Sumu, bakit? Anong nangyari? May kakulangan sa langit at lupa. Ginawang sakripisyo ang tao. Pinuputol lahat ng spiritual vein para hindi magpatuloy ang prison game. Doktor, dali. Mang Li, anong nangyari? Matapos sabihin ni Sumu ang mga katagang iyon, bigla siyang nawalan ng malay. Mang Li, huwag mag-alala. Nabasa ko na ito noon sa mga lumang aklat. Noong unang panahon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa mundo. Naging spiritual ang langit. Napaka-sensitive ng ilang cultivator. Nakakasilip ng destiny. Ganyan ang nangyari kay Sumu. Walang dapat alalahanin. Ayos lang yan. Ang paglitaw ng spiritual vein. Malaking pagbabago ito para sa Blue Star. Pero, sansa rin ito. Senya na darating na ang spiritual revival era. Dapat maghanda ang Daxia. Sage, Comrade Luli, gagawin namin. Esan, paalam, Mang Li, Academician Wang. Mag-message lang kung kailangan. Mga kasama, ito ay hindi drill. Simula na ngayon, ay activate ang highest level plan. Magsama-sama ang research group. Gawin ang lahat kahit anong gastusin. Agad magsaliksik at mag-mass produce ng device na kayang i-monitor ang spiritual energy ng bansa. Yes, tapusin namin ito. Parang pareho ng binabasa ko sa libro. Ano to? Global change, spiritual revival. Nagiging magikal ang mga hayop. Hindi rin malabo. 8. Nakawan na ako sa key training. Hahaha. Ako rin. Good job. Pwede na kayong magpahinga, maglakad-lakad kayo sa labas ng cave. Pero huwag nalalayo masyado. Sa panahong ito ng matinding training. Plus, sa spiritual herbs kong nakuha sa Clearwater County. At tulong ng forestry ng Daxia. Panahon ko na para mag-BRSI mag-foundation establishment. Foundation establishment. Ibig sabihin, kailangang mag-form ng spirit power sa Danchan. Gumawa ng foundation ng cultivation path. Kung magtagumpay, aakyat agad sa tuktok. Kung mabigo, sayang lahat ng ginawa, baka maligaw pa ako. Kailangan kong maging maingat. Hindi maganda, nahadlangan ang daloy ng enerhiya ko. Hindi kaya ng mga ugat ko ang lakas na to. Kalmado, ayusin ang daloy ng enerhiya. Natanggap ang utos mula sa taas. Dapat nating gawin ito. Itago ang mga detektor ng enerhiya bilang iba't ibang kagamitan. Ilagay sa bawat sulok ng Daxia. Simula ngayon lahat kayo, bilisan ang produksyon. Opo, opo, opo. Kamerad Wang Tiezu. Ito ang pinakamataas na prioridad. Walang hadlang sa biyahe mo. Pahinga lang ang tao, tuloy ang biyahe. Umalis agad. Opo, garantisadong tatapusin ang misyon. Grabe, anong klase kayang gamit ng syudad to? Ganitong laki ng operasyon. Baka alien tech pa to. Report, Commander. Natapos na ang paunang paglagay ng mga detektor ng enerhiya. Nagsimula nang magpadala ng data. Coordinates ng peak ng Taishan, 117.1 silangang longitude, 36.2 hilagang latitude. May mahina pero na-detect na enerhiya. Napakababa ng konsentrasyon, pero kumpirmadong may signal. Sa kanurang bahagi ng Kunlun Mountain may mas malakas na enerhiya. Mas malakas kaysa sa Taishan. Totoo nga, lahat to ay totoo. Ang lupa ng Shenzhou ay nadama ang enerhiya. May enerhiya na sa buong bansa. Ilunsad agad ang Magic Seed Plan. Pag nagising si Kamerad Sumu, gawing sentro siya, bumuo ng unang grupo ng energy sensitives. Utos sa lahat ng unit, gawin highest monitored area lahat ng may reaksyon ng enerhiya. Isama sa highest security watch list. Darating na ang era ng cultivation mo.
Kumusta pakiramdam mo ngayon? Magaan ang katawan ko. Parang may kakaibang insight din ako. Galing mo. Gusto namin, samahan mo ang iba pang may potential. Sabay kayong mag-ensayo. Ikaw manguna. Opo. Mga Ginoo, tingnan niyo transaksyon sa Daxia past 6 months. Tumaas ang bilang ng kakaibang transportasyon. Maraming special steel, dami ng rare seeds. Ano bang ginagawa ng mga taga-Daxia na yun? Pinakakakaiba ang ruta ng resources nila. Pagkarating sa kapital nilang Jingshai, nawawala ang bakas. Sa mga nakaraang taon, sa lahat ng larangan, lalo na sa high-tech, mabilis ang progreso. Lumalagpas na sa normal ang bilis nila. May tinatago silang, kayang baguhin ang balanse ng mundo. Dagdagan ang surveillance sa Daxia. Kasabay nito, share ang assessment natin sa Five Eagle Alliance. Sabihin niyo sa kanila, ang dragon na iyon, malamang gumagawa ng power na di natin maisip. Oh, wow. Ay naku. Dear, sobra laki ng airport na to. Saan ang unang destinasyon natin today? Ahahaha. Hi 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 hi. Oh. Yo, foreigner, saan kayo galing? Galing kami sa Inglaterra. Sir, punta kami sa malapit sa Gingi, Kiyon sa Jinkiao. Sabi maganda raw dun. Sige, tara. Nan. Why, sir, parang hindi to papuntang AC, Kiyon ah. Anong nangyayari? Nan, Daxia Bureau 749. Dalawang insist kayo mula sa Five Eagle Alliance. Huwag nyo nang magkunwaring turista. Sumama na kayo sa amin. Tama nga, may kakaiba sa pagkamatay ni Songhai. Naglakas loob pa kayong lokohin ako. Padala agad ng tao, dakpin ang traidor. Si Bai Muhan at yung batang Lu. Opo. Nan. Gusto niya ako. Ayaw niya. Gustong gusto niya ako. Sobrang gusto niya ako. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Yuh! Base formation phenomenon. May nagtagumpay sa pagbuo ng base. Sino kayang tanga to, malamang core disipo? Shifu. Shifu, lakas ng spirit energy mo. Mukhang galing sa direksyon ng cave ni Luli. Siya kaya ang nagtagumpay? Impossible. 5 attributes lang meron siya. Bai Muhan, nag-set up ka para sa iba. Niloko mo pa ang pamilya. Sobrang nakakadismaya ka. Stricto ang rules ng clan, parurusahan ka. Ako, at ang kakutsaba mong si Luli. Pinatay ang sarili naming pamilya. Dapat ipako sa Sulneel at kunin ang dugo hanggang mamatay. Si Luli too. Katatapos lang ng formation niya. Ginawa pa niyang main artifact ang Jade Pendant na iyan. Konti na lang problema ko simula ngayon. Luli, takbo na. Papatayin ka nila, takbo na. Nan. Anong balak nyo? Luli, pakasalan mo ako sa Bai Clan. Aptitude niya 5 elements lang, pero napatay si Songhai sa training state. Natalo pati mga demonic cultivator. Suportado pa ng Grandmaster Wu. Bata pa, marunong na mag-form base. Hindi siya ordinaryo. Dapat gawing mag-asawa sila ni Muhan. Muhan, gusto niya talaga ni Luli, di ba? Ngayong araw, ako na magpapasya, mag-asawa kayo. Anong kalokohan tong mag-asawa? Gusto raw namin ang isa't isa. Bakit di ko alam yan? Hoy, magsalita ka naman. Salamat, True Lord, sa kabutihan mo. Pero mahaba pa ang landas ko. Hindi pa buo ang konsentrasyon ko. Hindi pa panahon para dyan. Pasensya na, hindi ko matatanggap. Ikaw na bata ka. Walang paggalang. True Lord Bayu, walang samaan ng loob. Kakabuo lang ng base ni Luli.
Hindi pa matatag ang antas niya. Hindi dapat pinipilit ang kasal. Ganito na lang siguro. Bigyan natin siya ng panahon. Pag-isipan niya ng mabuti. Bai Clan, huwag kayong magpumilit. Nan. Dahil nagsalita si Master Wu. O, pagbibigyan kita. Luli, may 1 linggo kang mag-isip. Babalik kami ng Bai Clan pagkatapos ng 1 linggo. Galing mo, 5 elements pero nakabuo ka ng base. Napakabihira nito sa history ng sekta. Hindi ako nagkamali sa iyo. Salamat po sa papuri. Master Wu, paano kung makulit pa rin ang Bai Clan after 7 days? O ipilit pa rin? Paano ko sila tuluyang matatakasan? Pinapanggap lang ni Bai na maghanap ng asawa. Pero gusto ka lang talagang makuha. Pag umuo ka, parang chess piece ka na ng Bai Clan. Mawawala ka na sa kontrol mo. Pag umayaw ka, hindi sila titigil. May isa lang paraan para makatakas ka. Mag-apprentice ka sa Wine Peak. Maging inner disciple. Magandang plano yan. Hahaha. Shifu, balik na kami. Sabi ni Xiong nagkaroon ka ng 2 disipo. Sila nga ba yan? Kung magfo-focus ka sa training, paano mo sila maalagaan? Di bale, may plano ako, Master Wu. Huwag kang mag-alala. Mas maganda, tulungan na lang kita. Train ko rin sila ng maayos. Matagal ko nang gustong magkaroon ng cute na disipo. Sayang, hindi natuloy ang iba noon. Ngayon, kay Xiong 2 pa. Ayos to ah. Hahaha. Di ko akalain, may hilig pala si Master Wu sa mga cute. Pag nag-start mag-cultivate sina Changming at Changyi, tatagal sila ng 3 oras. Perfect, kontakin ko si Elephant habang may oras. Luli, congrats sa pagbuo ng foundation. Ang galing mo na sa cultivation. Ipinagmamalaki ka ng Daxia. Tapos na ang analysis ni Chief Lee. Luli, tungkol sa concern mo, may ideya na kami ngayon. Kung papasok ka sa Bai Clan, malaki ang chance na makulong ka o masyadong mamonitor ng partner mo. Tama ang abiso ni Master Go. Pag may protection ka ng Sect Elders, ang Bai Clan di basta kikilos. Laban sa iyo. Mag-iisip muna sila ng mabuti. Daxia, pwede mo ba akong tulungan magpasya? Mas okay guild ba na salihan ko? Bukod sa siyang Baifeng ng Bai, siyang King Feng ang pinakasanay sa likit. Puro pagpapalalim ng skills doon. Medyo mataas ang risk. Siyang Yuan Feng naman ay para sa paggawa ng mga pills. Para sa'yo, walang special advantage. Sa double check, pinaka-okay sumali sa Shang Lianfeng. Shang Lianfeng ay para sa forging. Ang head ay si Chiang Zhenjun. Isa siya sa ilang mga grandmaster sa energy path ng sekta. Walang koneksyon sa pamilya Bai. Si Master Wu, disciple din dito. Para sa'yo, mapoprotektahan ka dito. At mas mapapabuti mo pa ang forging skills. Malaking tulong ito sa tech development ng Xian Palace ng Daxia. Ayos, gets ko na. Comrade Luli, susunod, iisasabay namin info ng Blue Star sa'yo. Ngayong linggo, may 7 kaso ng dayuhang ASIF infiltration na naresolba ng Daxia. Ang satellite monitoring ng 5 Nations Alliance sa TIN, tumaas ng triple. Halos 24 paghahati 7 tinututukan ng kanilang AI satellite. Ang 749 bureau base sa outskirts ng Jin. Bukod pa diyan, tinangkang i-hack ng Amerika ang ating research database. Pero lahat na block natin. Kita ang tindi ng determination nila. Laoli, mula nung may spiritual energy ang Blue Star. Umusbong na rin ang Xianshan sa Daxia. Ipakita na natin sa kanila ang tunay natin. Huwag na tayong magpanggap. Since sobrang interesado mga 5 nations sa Daxia, pasilipin natin sila, bigyan natin sila ng surprise. May naisip akong plano. Bakit biglang nagmalaking naval drill ang Dexia? Ano intensyon nila? Yung location, wala pang 800 nautical miles mula sa ating Jaya Opanji. Comrade Sumew, turn mo Jewel. Gawin mo ang utos ko. CJ. Sandali, sino tong biglang lumitaw sa aircraft carrier deck? Suot niya ancient outfit. Nan. Anong meaningful to? Ano na naman ang Immortal Master na yan? Yujian, lipad. Putang ina. Ha? Lumipad talaga siya, di ako makapaniwala. Anong nakita ko, immortal talaga yon. Putang ina mo, punyeta. Shit.
Bilis, bilis, report, may lumitaw na hero, overnatural powers. Hindi guy 2. Si hero pa nga. Paano tayo mananalo sa isang immortal? Comrade Luli, hahaha. Ngayon, nagpakumbaba na ang 5 nations sa Daxia. May upper hand na ang Daxia sa table ng Ifisi. May ibang katabing maliit na bansa pa na gustong gayahin ang ancient system at maging vassal ng Daxia for inline. Ipaalam natin sa lahat. Kung sino ang susunod sa Daxia, may future sila. Kung sino haharang, walang laban, parang nagtutulak ng pader. Luli, lauli, kontakan mamaya. Ayos. Oras na, sama ka, makipagkita tayo kay head ng mood. Pagkakuha ng spiritual vein, bagong buhay ang naghihintay sa mga taga-Daxia. Panahon ko na rin para mag-level up, oras na para sa panibagong buhay. Feng Shu. Disciple Luli, saludo kay Feng Shu. Ito ang Jinden Sacred Stone. Sinisilip niya ang aking dantian at meridians. Lakas ng sensing niya. Ito na ba ang Jindan? Ito ang tunay na immortal. Iba siya, iba talaga. Umupo lang siya, pero ang daming kakaibang aura. Wu Changzhen, siya ba ang nai-recommend mo? Galing, 5 spiritual roots siya, pero nakapag-found base agad. Magaling ka. Balang araw, magiging malaki kang tao. Kukunin na kita bilang disipo. Luli, saludo kay Master. Sige, tumayo ka na. Luli, mataas expectation ko sa'yo. Pagpasok mo sa Shanglian Feng, tandaan mo ang path ng energy control. Walang ibang iniisip sana, puro sa improvement. Gets ko, pipeline. Di ko bibigyan si Master. Ito ang state-of-the-art Hongming Black Iron Hammer, hindi ordinary magic weapon. May tipak ng aking spiritual sense. Makakatulong maunawaan ang essence ng energy path. Intindihin mong maigi. Pagkalipas ng 3 araw, may forging contest sa Shanglian Feng. Ang pinakamahusay, intro disciple ko. Dami pang treasure makukuha noon. Secret treasures ng sect. Kung makuha ko to, mas level up Axian Palace tech natin. Salamat, Master. Pipilitin ko best ko. Ang pipeline ng bagong Daxia, astig talaga. Bumaba ng 30 ang energy loss. Pero 5 agad bilis ng material fusion. Ay grabe. O ay, bakit parang sobrang perpekto ng forging ni Luli? Iba sa regular cultivation methods natin. May rules na sinusunod siya pero malayo sa traditional techniques, kakaiba talaga. Ayos. Gawa na ang top class weapon. Luli, uniki ang title. Grabe talent mo. Simula ngayon, ikaw ang direct disciple ko, Chiang Zhenjun. Aba, 3 araw pa lang si Luli sa sect. Naging direct disciple agad. 3 taon na decor ko dyan. Statistic lang ako. Hay! May kutob ako. Si Junior Bro Lu, balang araw, sisikat yan. Laoli, good makita. Direct disciple na ako ni Chiang Zhenjun. Plano kong gamitin resources ni Shanglian Feng para mas gumaling pa sa A-Energy Path. Great job, Comrade Lee. Bumibilis ang nationwide cultivation project ng Daxia. Malaki na rin ang progress ng pag-develop ng spiritual veins. Kailangan mo mag-aral at magdala pa ng skills. Kuha at balik ang coincident forging secrets.
Daxia ang suporta mo. At ikaw ang pioneer sa pag-explore ng bago. Laoli, don't worry. Naiintindihan ko. Shang Lianfeng. Simula pa lang to ng mahabang path sa cultivation. Luli, malakas ang presence mo. Di lang sa spiritual control, kundi pati heart and mind mo. Ngayon tuturuan kita ng Ninefold Spirit Tempering Technique. Extraordinary techniques for forging skills too. Promise, hindi kita bibigyan. Mas complex to kaysa ibang forging arts na nadaanan ko. Super advanced. Kung mamaster ko, level up paksiyan pala stage natin. Matibay ang loob mo, matindi mong matuto. Totoo, kakaiba ka. Galing, saka, 5 days ka pa lang sa akin. Nagawa mo na itong spiritual sword na to. Hindi madali yan. Pwede pumutol ng bundok ang power. Sword energy, naging siyam dragons na umuungal. Hey, nakipag-brainstorming lang ako kay Elephant nitong araw. Maraming natutunan. Astig pala ang resulta. Ha! Ah, may urgent na utos si Patriarch sa akin. Kailangan ko munang umalis. Alagaan mo yung espada. Huwag kang tamaring mag-training. May patriarch pa tayo sa sekta. Wala namang kinalaman sa akin ang mga bigatin na iyan. Dapat madaliin kong ipadala pabalik sa Daxia ang espada. Mas mahalaga ang pag-aaral. Matandang Li, ngayon, tumulong ako kay tunay na ginoong Chayang gumawa ng isang mahiwagang espada. Ang pangalan ay Julong Zenshan. Matindi ang kapangyarihan nito. Ipapadala ko na agad pabalik sa Daxia. Ah, simulan na agad ang pag-aaral. Pagbati, ninuno, matagal nang hindi umasenso ang lakas ko. Bakit hindi pa kayo nagdadala ng magagaling na batang kultibador? Akala niyo ba walang hanggan ang pasensya ko? Patawarin po, ninuno. Kulang na kulang po ang mahuhusay na bata. Hindi pa po nare-ready ang mga ito. Tama po, naway bigyan pa po kami ng kaunting panahon, ninuno. Gagawin po namin ang lahat. May isang alagad ang ninuno na bagong pinili nitong mga araw. Ang pangalan niya ay Luli. Napakagaling ng bata na iyon. Kaunting panahon na lang, mayaalay na po sa inyo. Itinatag ko ang sektang ito para magpalaki ng top talent. Kahit iyon, hindi nyo magawa. Ano pa ang silbi nyo? Mas malakas kayo kaysa sa mga alagad sa ibaba. Sakto, pampalakas sa akin. Ah, wag po, ninuno. Patawarin nyo ako. Wala nang mga matatandang to. Wala na ring silbi ang mga nagbabantay ng alagad. Kakainin ko na lang kayong lahat. Ha ha ha. Ah, sa antas ng pag-aaral mo ngayon tungkol sa pagkultiba, tiyak mabilis mong masasagot ang sikreto ng spiritual energy. Ano to? Nasaan ang prinsesa? Saan pumunta ang prinsesa? Ano ba talaga to? Yuaning na halimaw. Ito ba ang sinasabi ni tunay na Ginoo na Yuchan? Patay, ninuno. Tapos na tayo. Ano nang nangyari? Nakakuha ako ng kakaibang pagkakataon pangkultiba. Ibang klaseng lugar ito. Nasaan kaya iyon? Tama, ako ang kakain sa'yo. Makukuha ko hindi lang ang great fortune mo, pati na ang spirit energy ng realm na to. Masisira ko ang limitasyon ng Yuaning, diretso sa antas na Huashen. Hahaha, grabe, dambuhalang pala ka. Hahaha, tinititigan mo ako, bakit? Tumabi ka.
Matandang Li, may yuaning ako rito. Inaatake ng halimaw. Kailangan ko ng tulong. Laban lang, kasama. Kapit lang. Ngayong mga araw, naumpisahan na naming pag-aralan ang sikreto sa paggawa ng Jiulong Zenshan Sword. At nakagawa na kami ng Xianting Lishan Cannon. Mas malakas to kaysa sa dati naming mga armas. Pwedeng-pwede sa cross-realm battles. Ipapadala ko na agad sa'yo. Nagawa na pati kanyon. Astig talaga ang Daxia. Lumaban ka, dambuhalang pala ka. Bago matapos ang mundo. Hawakan ang huling kidlat. Ah, paano nangyari to? Yuanying na ako. Si kapatid Lu mag-isa lang, natalo ang Yuanying na halimaw. Noong una pa lang kitang makita, alam ko nang kakaiba ka. Tama nga ang hinala ko. Sa ganitong sitwasyon ng buhay at kamatayan, nasaan ang leader ng bundok? Siguro, dapat sumama na lang tayo sa kanya sa susunod. Tama ka dyan. Ito ba ang Linyao Pill? Kung gagamitin ko to, hanggang saan kaya aangat ang lakas ko?